Hello Dubai, good morning! Nandito tayo ngayon sa Al Khail Park, dito sa Al Khail Gate. And we are going to walk in with someone I'm sure you know online for his hard-hitting takes on many perspective of living abroad as an OFW. And I'm talking about an engineer, an influencer, and also a radio DJ. Hello! Engineer Lloyd or Lloyd. Hello po, basta po kayo. Good morning, bro. Good morning. Thank you for doing this, man. Thank you so much. Shall we walk? Yes. Handa ka na ba? Dito po tayo. Bro, unang-una, tell us about sino ba si Lloyd? Oo. Sino si Lloyd Arago? Baka unang ano ko pa lang, intro ko pa lang may mababasa. I'm sure maraming nakakilala sa'yo pero for those who would connect to this sa first time, yeah. Oo, ang pangalan ko sa Facebook page, kung natatandaan niyo po yung mukha na to, Engineer Lloyd Arago. Yun. Pero ngayon, vocal naman ako, hindi na po engineer ang trabaho ko dito. Isa na po akong radio jockey sa Filipino radio station dito sa Dubai, Tag 1.1. So hindi na po ako engineer, to be clear lang po. Hindi ka na engineer. Alright, okay. Nag-resign ako last year. Nung unang dating ko kasi dito sa Dubai, engineer talaga yung trabaho ko, trainee engineer. So direct hire ako from Philippines. Tapos after a year, nung nagkaroon ako ng chance mapunta sa media, Yeah. which is yung sa Filipino radio station, nag-resign na rin agad ako kasi kailangan ko mamili. Oo. Hindi mo time. mapagsabay. Actually, pwede ko naman sana pagsabayin. Ang unang plan ko kasi, pagsasabayin ko sana yung pagiging engineer Oo. at saka pagiging radio jockey. Kasi weekend lang naman ako Yes. Sabado linggo. Ang problema lang, nung sinabing kailangan daw ng NOC ba tawag? Yes, NOC. Ha? Anong? NOC, para no objection certificate, Hindi no? pa kasi ako familiar that time. Oo. So sinabi ko sa manager ko, hindi daw sila nagpo-provide ng ganun sa company. Kaya I have to choose. You have to choose. Kung itutuloy ko pa ba yung pagiging engineer or i-grab ko yung chance na makapasok sa radio station. So pinili ko po yung radio station and hindi naman ako nagsisi. Parang you choose between something that you love and something that you love more. Pero before din naman kasi talaga sa Pilipinas, kumbaga laking dyaryo na rin kasi ako. Journalist background din ka. kasi talaga. Ayun, okay. Oo, kaya nung nagkaroon ng chance dito na makapasok sa media, radio Yeah. broadcaster ako sa Pilipinas. Pero yung mga lumalaban lang sa school, Oh, now I know. I have an idea kung bakit ka ganyan mag-content. Right. so ganun talaga yung background ko sa Pilipinas. Yung pala. Ever since no high school ako, laman ako ng dyaryo hanggang na nag-college. Tapos pinagsasabay yung pag-aaral habang nagsusulat. Basta laman ako ng dyaryo. Okay. Kaya nung napunta ako dito, ginrab ko na rin yung chance na kasi minsan lang din naman yan eh. Hindi naman siya for everyone, 'di ba, yung chance na yun. Kaya ayun, nag-shift na rin ako ng career. Okay, mukhang tama yung description sa yung hard-hitting content creator. Pero Lloyd, can we take a step back? Dalin mo kami dun sa journey mo para dun sa mga OFWs or those who are willing to take the risk of moving abroad. How did it happen? Paano ka napunta sa Dubai? Ano yung reason? And ano yung itsura ng mga first few days, months mo dito sa UAE? Isa rin siya sa mga di ba lagi nilang bash yung lagi nilang bashing yung intro ko. Isa rin kasi yun sa mga bash na binabato sa akin ng mga tao before. Kasi parang pinapakita ko na side ng buhay dito nung bago-bago ako. Hindi maganda. Yeah, So sa mga nakakakilala sa akin, iba na kasi yung mukha ko ngayon, medyo tumaba na ako. mas luping na. Last year kasi sobrang payat ko nun. Kasi nga nakatira ako sa labor accommodation camp. Dito lang din sa Altus. Parang basta dyan sa side na yan. Tapos tumira din ako sa Jebel Ali side. So almost 2 taon ako doon. So ako lang yung Pinoy. Tapos parang, basta libo kami, sobrang dami eh. Tapos ako lang yung Pinoy. Siguro meron 2-3 na meet ko sa isang camp. Pero sa sobrang laki ng camp, wala talagang chance na makita mo yung mga Pinoy doon. So, kung i-imagine natin yung life, mahirap. So hindi siya yung typical na nakikita natin pag sinabing Dubai. Pag sinabi nating labor camp, kasi bachelors yan, puro lalaki lang yung nandun. Walang family. Walang babae. Walang babae, di ba? Kasi isa pa sa mga struggles ko doon, walang nag-i-English masyado. So puro Tagalog puro ibang lahi. Ibang language. Hindi yung salita nila at saka Malayalam. Nahihirapan ako mag-connect. So medyo stressful yung unang 2 years ko dito sa Dubai. Wala kang makausap talaga. Yes. Yan din yung naging entry point ko talaga kung bakit ako napunta sa content creation. Kasi nagulat ako nung nag-install ako ng TikTok. Dito na lang din. Okay. Ang daming kabayan na gumagamit ng TikTok dito. Kumbaga, kapag nag-post ka ng something about Dubai, ang daming
engage sa'yo ng Right. mga kabayan. Tapos, syempre, wala ka nakakausap sa labor accommodation camp. So, nakakakuha ko ng validation sa mga tao. Yeah. Kumbaga, pag pinapakita ko yung lugar ko, namin sila, uy, ano yan? May ganyan pala dito sa Dubai. Kaya, doon nag-start yung content creation journey ko na nakita nila na hindi pala maganda yung kumbaga parang hindi lahat ng Hindi buhay lang. sa Dubai Yes. is parang nag-uumpisa sa maganda agad. Yes. Kasi hanggang sa nababash ako, parang bakit ko daw pinapakita gano'n, napaka-drama naman daw masyado. Oo. Pero mixed pa rin naman yung reactions ng tao na pinapakita ko yung real life ano nangyayari sa akin dito sa Yeah. Dubai. Actually, nagustuhan ko yan. Nung una kang pinakilala sa akin ni Miss Faye, right? Na nakita ko yung content, ay, ito yung kailangan nating content pang balanse. Oo. Kasi hindi lahat ng content na nakita natin doon, ay, yun na. Agad, right? This gives you the different perspective, the other side, not only of Dubai, but of life here in Dubai. Right? So, speaking of content, so ginawa mo, kinausap mo yung mga tao sa TikTok kasi wala kang makausap dito. Pero ano ba yun? How's the engagement like? Sabi mo kanina, may mga nagsasabi bakit hindi maganda yung pinapakita dyan. Doon na rin nag-start ba yung bashing? Actually, nag-start yung bashing sa akin. Hindi kasi ako familiar sa mga sahod before. So parang merong nagtanong sa akin sa live. Ang dami kasi talagang nagko-comment sa live ko dati. Kapag nagla-live ako sa TikTok. May nagtanong ng sahod. Siyempre, sinabi ko yung range. Hindi ko naman sinabi exact na range. Right, so sa mga hindi nakakaalam, parang nag-range ako ng 2,000, 1,800 hanggang 2,500. Yan So yung maximum na yun. first salary, First tama? salary ko. Tapos, syempre may engineer sa pangalan ko sa TikTok. Right. So alam niyo naman yung mga Pinoy, parang engineer ka tapos ganyan yung sahod mo. So doon nag-start yung bashing na engineer ka tapos saka bed space ka. Kasi pag nakikita niyo po yung mga background ko dati sa mga contents ko, puro ako bed space. Bed space. So, Yung pa yung tapos, bunk bed. tapos ang gulo-gulo pa kasi syempre di mo naman control yung mga kasama mo. Tapos ang ano kasi namin set up sa accommodation camp namin, parang every 2 weeks, nag-iiba yung kasama mo sa bahay. Kasi nga, nagkakaroon ng shuffle sa mga sites namin. So, hindi mo talaga control yung kasama mo. So, syempre, hindi ko naman pwedeng itago yun, di ba? Sa mga content. So, nakikita nila na naka-bed space ako. Then, doon nag-start yung bashing na parang, ito yung pinapakita mo, engineer ka sa social media. Kasi yun yung pangalan ko eh. Tapos, hindi maganda yung sahod mo, hindi maganda yung bahay mo. Tapos, nasa Dubai ka pa. Kaya maraming kumbaga nagtaas ang kilay sa akin na nayayabangan sila kasi nga pinapatanggal yung pangalan, yung engineer sa pangalan ko. Grabe. So parang sinasabi nila na entitled ako kasi nga engineer daw yung pangalan ko sa TikTok. Pero ganun naman daw yung buhay na pinapakita ko sa Dubai. It's really the perspective, bro. Kasi entitled. Sila yung entitled. Parang, hey, ito lang gusto ko makita. Bakit yan na pinapakita mo? And to think, that's already a humbling experience that you are sharing them. No sugarcoating. Yeah, walang sugarcoating talaga. So parang do you think that they are talagang sinasabihan ka lang na mayabang or they are discouraged by the content that you're putting up? Ang tingin ko kasi, ang sinasabi nila, hindi daw lahat ng buhay or hindi daw parang hindi naman lahat ng kabayan dito sa Dubai na-experience ko ano yung na-experience ko. Well, totoo naman. Oo. Kasi may mga magaganda naman talaga yung buhay dito, lalo na yung mga matatagal sa Dubai. Sinasabi ko rin naman, yung isang point ko yun sa mga contents ko, lalo na ang mga contents ko dati, puro encouragement sa mga OFWs, na kung yung life nyo nag-i-start sa ganito or kagaya sa akin, kasi isang taon pa lang ako sa Dubai that time, maraming mga kabayan dito na successful na dumaan din sa same situations kung nasaan ako that time. Present. Ganon din ba kayo dito? Oo, yun, everybody has to start somewhere eh. And Lloyd is showing you ano yung mga potential starting points ng karamihan sa atin dito. Diba? Kumbaga parang ang goal ko rin kasi that time, hindi mataas masyado, parang hindi maging mataas masyado expectations ng mga nangangarap mag-Dubai. Parang hindi sila masyadong malugmo pag nandito na sila. Kasi nakita ko na to kay Engineer Lloyd na hindi naman pala 6 digits agad yung sahod dito sa Dubai. Exactly. Kahit board passer ka sa Pilipinas, graduate ka sa Pilipinas, hindi naman pala automatic, di ba? Sobrang ganda agad ng career mo dito sa Dubai. Kumbaga, yun kasi naging problema kasi sa ating mga kabayan. No? Sinusugarcoat natin yung buhay natin dito. Kaya ang nangyayari, bukod sa nag-expect yung family natin sa Pilipinas na makapagbibigay tayo sa kanila ng maraming pera, nahihirapan tayo dito. Nagtitipid tayo na nagtitipid. Kasi hindi naman nagmamatch yung sahod natin sa buhay na pinapakita natin sa kanila sa Pilipinas. Alam mo, kung ako pupunta sa abroad, I would look for content na ano yung maganda dyan and ano yung tamang sitwasyon ng buhay dyan sa Dubai. Kasi karamihan, yung expectation nila na may mismanage by themselves mismo. Marami silang nakikita movies, content, nakakala nila yun lang. Pagdating nila dito, mabibigla sila. Culture shock to the max. Yung reality pala, no, nandoon. And this is what balances it. Yung content na ginagawa ni Lloyd. Tsaka din, marami na rin kasi nakikita before pa na
bago ako pumunta ng Dubai, syempre nagsisearch ako, lahat naman tayo, di ba? Yeah. Ang pinapakita kasi mostly ng mga kabayan dito, yung parang luxury life lang. Oh. So nung nakarating ako dito, nagulat ako sa totoong life na hindi nag-match doon sa expectations ko. Of course, isa rin ako sa mga na-disappoint nung napunta ako dito sa Dubai. Yeah. Pero salamat pa rin sa mga contents na nakikita ko online. Kasi nga, na-encourage ako na hindi habang buhay ganito yung sitwasyon ko. Kumbaga, after siguro 2 years, yun lang lagi ko sinasabi sa mga contents ko dati, after 2 years, hanggang 5 taon kapag nagkaroon na ako na experience, hindi magiging stagnant yung career ko dito. Lalo na kung talagang gusto mong maging successful sa Dubai. And okay naman ngayon, kasi nga 2 years na rin, 3 taon na rin ako. 3 years, 3 taon na rin ako. And ako, kaya kong i-testify yung mga kino-contents ko dati na hindi habang buhay nandun ka sa sitwasyon na hindi maganda. Kumbaga kailangan mo lang magtiyaga dito sa Dubai. Kumbaga makakaalis ka rin sa ganong sitwasyon. Ako, living testimony ako dun sa mga kino-content ko dati. Na totoo siya. Kumbaga dati hindi na lang ako nagbe-base sa content ng iba. Kumbaga ine-encourage ko yung mga kabayan through others' experience. Ngayon, sa mismong testimony ko muna. Yes. Na, which is mas powerful. And dyan din papasok yung, now tingnan mo yung journey ng iba na matagal na sa Dubai. 10-20 years dito. Eventually, there will be progress. Right? Alam mo, isa sa mga content or sitwasyon na nakaka-relate ako sa'yo na nakalagay sa content mo is yung mga times na nakaupo ka lang dito sa labor camp, kumakain ka ng shawarma tsaka karak-chai. Kasi kaming mag-asawa na kami na. We've gone to that stage na parang dahil dun sa recession time before, yung sweldo delays, shawarma. And we're fine with it. Bro, so, I mean, okay, you gave me a background already about your content. Pero ano sa tingin mo yung ingredient or element ng content mo na nag-click talaga? Uy, may audience na nanonood na sa akin ngayon. Ako, yung siguro isang bagay na pina-follow sa akin ng tao. Feeling ko lang naman to. Hindi naman ako sure kung totoo. Siguro yung pagiging authentic ko, pagiging genuine ko, pagiging outspoken ko sa lahat ng bagay. Kasi pag meron akong pinaninindigan kasi, of course, as journalist sa Pilipinas dati, hindi ako nagdadalawang isip na sabihin yun kumbaga kung ano yung iniisip ko, parang regardless kung anong sabihin ng ibang tao sa akin, i-cancel man ako ng tao, as long as alam ko na tama yung pinaniniwalaan ko, hindi ako nagdadalawang isip i-post online. Ayun, alam mo si Lloyd, unfiltered din. Unfiltered ang tawag ko dyan. And I think it can work both ways eh. People will find it too real, masakit. Or yung iba naman, this is what I really love to see. So, speaking of cancel, sa dami ng content na ginawa mo online, all of them authentic, as you said, reality talaga. Have you ever experienced being canceled out because of your opinion? Sa bagay, unang beses pa lang kasi na nag-content ako dito, kaya nga ako sumikat dito. I mean, baka naman bash na naman ako. Sabi ko, feeling sikat na naman to. Sikat ka naman talaga. Kaya nga ako rin nag-viral yung unang content ko dati dahil sa pagiging unfiltered ko siguro na tao. Nabash kasi ako recently, sobrang dami. So hindi naman ako nag-post, hindi ako nag-video ng sarili ko speaking about politics. Kumbaga nag-share lang ako ng post na ginagawa rin naman ng marami sa mga kababayan natin. Nag-share lang ako ng ibang post, pero grabe dinudumog ako ng mga kabayan dito. Pero sobrang bait ko po pag i-check yung social media. Nababasa mo ba yung mga contents ko? Pero yun, hindi lang naman yun yung unang beses na na-cancel ako dahil sa pag-stand ko sa even before. So sobrang bold ko pagdating sa mga adultery ng mga OFW dito. Kino-call out ko talaga yung mga kababayan dito na wala talaga. Totoo naman sinasabi nyo, buhay nyo yan. Pero ang lagi ko kasi sinasabi sa contents ko dati na ayaw ng mga Pinoy is yung paano yung mga anak nila sa Pilipinas. Actually tayo, malalaki na tayo. So hindi na tayo affected kung mag-asawa man tayo ng bago dito. Wala naman na akong say talaga doon. Pero ang pino-point out ko kasi lagi sa contents ko dati na nababash ako. Paano yung mga inosenteng bata na nasa Pilipinas na maiiwan, na magsasuffer yung mental health nila. Yun yung pino-point out ko lagi na hindi maintindihan ng mga kababayan natin dito. Kaya binabash nila ako. Kasi nga, buhay nila yan. Kung mag-asawa sila ng bago dito, it's their choice. Wala na akong pakialam doon. Tama naman. Pero paano yung mga anak nila sa Pilipinas? And I think, I don't know if you would agree, it's just like a defensive mechanism Para okay, I cannot argue with you anymore. I am here. Ano na lang kita, scapegoat ko na lang na buhay ko to. Right? Tapos they will unfollow you. Okay na, sanay na ako. Marami na nag-unfollow sa akin sa social media. Dati pa. Pero nakakatuwa rin naman. Doon ako natuwa Kaya lumalakas din yung loob ko na ipagpatuloy yung ganitong pagiging unfiltered na tao. Kasi marami pa rin mga tao na naniniwala doon sa magandang perspective ng OFW life. Kumbaga, ang goal ko kasi ngayon,
mawala yung notion sa mga kababayan, yung mga pag sinabing OFW, automatic, merong ginagawang kalokohan sa ibang bansa. Kumbaga, gusto ko malinis siguro, kung hindi man totally 100% malinis yung pangalan ng mga OFW. Kumbaga kahit pa paano unti-unti. I found my people. Nagsisimula naman yan, no? Kumbaga sa maliit na, alam mo yun, sa portion na yun. Kasi marami naman nag-a-agree sa akin. Hindi lang sila makapagsalita kasi kina-cancel din sila. Yes, and I like that you're using your platform to become that voice. No, kasi bro, I am struggling in this area rin eh. I am someone, after all this stupidity that I made in my life, sabi ko, I wanted to create something that is of value and full of values din. Parang ganyan. But the problem is, yun nga, it does not really connect with people because they are, I don't know, I cannot tell the reasons kung bakit hindi sila makarelate or makakonect or ayaw lang nilang quote-unquote educate, right? On what's the right perspective, mindset to look at. And can I go back to the politics part? Kasi ako, I experienced the same way back when I expressed my support to my candidate. Ang daming nag-unfollow. Right? Ang daming nag-unfollow. Mararamdaman mo yan kada refresh mo na mababawasan. Pero bro, the other perspective I look at is, buti na lang nag-unfollow sila kasi now I'm forming my tribe. Yung mga naniniwala talaga sa akin, right? Yung align sa akin. So I took that as something good, right? In a way. Pero speaking din naman pala, doon sa sinabi mo kanina na pag-unfollow, tapos kumbaga di ba sabi mo, buti na lang ginawa mo yon kasi nga nakabuo ka ng sarili mong community. Yes. Ang nakakatuwa din dito kasi makikita mo talaga na hindi lang naman ikaw yung may ganong perspective. Kasi the more na nagiging totoo ka sa sarili mo, mas makikita mo yung mga tao. Marami po nag-unfollow sa akin nung unang araw, siguro nasa 500, pero nadagdagan ako ng almost 2,000 in just a day. For speaking sa katotohanan nga na nangyayari ngayon din sa UAE. Napapalitan ng 3 folds. Right. And akala natin konti lang tayo because of the numbers that we see on the media. Apparently, you will realize, kailangan lang pala natin maging mas connect. Maging totoo. Maging filtered na ngayon yung mga followers mo. Which is, nakakatuwa din naman. Kasi syempre, alam mo yun, yung community na meron ka ngayon, at least alam mo na pareho kayo ng pananaw sa buhay. Yeah. Totoo yan. Lloyd, how did you get into, pursuing something na sa radyo? How did you get into, doing this radio gig? Radio gig. Oo. Before, nung makwento ko nga sa inyo, dati kasi ako engineer dito. Yeah. Tapos naging radio jockey ako sa Filipino radio station tag na 1.1. Yeah. Biglaan lahat eh. Kung magana nakita ko lang sa social media na naghahanap sila ng radio jockey. Yeah. Nag-apply ako. Kung mapapakita ko dito, Roll BT. Yes. Yan yung applications ko sa sa Filipino radio station. Naghanda naman ako pero hindi ko na-expect na isa ako sa mga shortlist. Tapos nag-apply din ako, pumila din ako sa mall. Yeah. So mahabang proseso siya kasi maraming mga kabayan yung gusto talaga makapasok sa radio station dito. So nag-apply, ginawa ko naman yung part ko. Tapos nung tumawag sila sa akin, nagulat ako. Isa ako sa na shortlist ako na pwede maging radio jockey. Alam mo bang, nandun ako nung tumawag sila sa'yo. We were doing a photo shoot. Naalala ko we were doing a photo shoot. Tapos nandun kaming lahat. I think that's the day of the announcement and we're all excited. Tapos sinawagan ka. Nakasama daw ako nandun sa ako, sila Michelle, sila Bengs. Si Miss Faye, sa bahay ni Miss Faye. Yun, naalala ko na yes. shoutout ko kay Miss Faye sa bahay pa noon dati. Ang bilis ng panahon. 2 years ka na, mag-2 years ka na. 2 years na ba yun? Right. Grabe na, nakakatawa baka mahayit pa naman. Right? So, would you consider that as like one of your dreams, if not the dream? And then, kasi pinurso mo right? Yung pumila ka sa mall, and then yung did a good audition. Siguro isa na rin to sa gusto kong parang nung naging radio jockey ako, isa to sa mga gusto kong i-advocate dito sa ibang bansa. Yeah. Na hindi lahat ng tapos natin sa Pilipinas or na pinilit nating tapusin sa Pilipinas, no? Yun yung magiging possible na career natin dito sa ibang bansa. Kasi even sa Philippines, no, nasabi ko rin before, na gusto ko talagang maging mass communication talaga na na yun yung course talaga na gusto ko. Kaso sa Pilipinas kasi ang available ng mga scholarships mostly nasa engineering. Okay, kaya dapat sa engineering. Kaya napunta ako sa engineering kasi syempre sayang naman yung natatanggap mong pera sa gobyerno, di ba? Kasi mahal-mahal ang tuition fee sa mga malalaking university sa mass communication. Kaya ang ginawa ko, nag-enroll ako sa engineering, nag-aaral ako mabuti, naging engineer ako. Nag-engineer naman talaga ako dito sa Dubai. Pero nung nagkaroon na ako ng chance na mapunta nga sa media, hindi na ako nagdalawang isip. Isa rin yun sa magandang bagay dito sa Dubai, no? Hindi nakalimit sa natapos mo, yung magiging profession mo. Kung nakitaan ka nilang something na maganda sa'yo,
na parang skills sa'yo na Yeah. magbe-benefit sa kumpanya, hindi sila magdadalawang isip i-hire ka regardless of your qualifications Totoo sa yan, totoo lang. Pilipinas. As long as you can show it, right? Show what you got. And sana hindi nyo rin gawing limiting belief yan na Yes. this is only what I have studied, dito lang ako papasok. I am also ganyan din eh. Kasi inaral ko lang online yung career ko ngayon. Ano pa bang Web design. oo. Yeah, I did programming pero hindi yun yung trabaho ko ngayon eh. Inaral ko lang self-study and all that. Pero sa Philippines ba, anong ang first na natapos mo? Well, computer science. Pero noon pa yun eh. Wala, Oo nga, iba- wala pa web designing yata noon. Wala pa. Kasi ngayon nito lang din ang uso. Kasi di ba isa sa mga Filipino cultures natin, di naman siya, toxic ba yung Filipino cultures na yun? Oh. Parang pinupush tayo ng society natin na i-pursue yung isang bagay kahit hindi natin gusto. Kasi Yeah. yung thinking, malaki yung sahod. Yes. Hindi yes. naman totoo dito. Tsaka nag-evolve na ngayon bro ang workplace. No? Hindi na ako, yung malaking sahod before, yun lang yung malaking sahod. Yung saan ka na lang masaya ngayon, yun na nagmamatter ngayon. Dito. Parang dami mong na-share sa akin about people bashing, yung mga hate comments. Pero was there a time na naapektuhan ka talaga nitong mga hate comments na nare-receive mo? Okay, mga bashing. Yes. Lagi sinasabi ng ibang tao, yung bashing daw, hindi na siya mawawala sa Filipino community. Kumbaga, kapag pinasok mo na ang social media, dapat matuto kang sumabay sa pagbabash sa'yo. Oo. Pero ako kasi hindi ako naniniwala sa ganun, kaya pumapatol po ako. Di ba sabi nila wag mo na patulan? Ako hindi. Kasi ang mindset ko kasi, if hindi mo sila papatulan, masasanay sila sa ganung behavior to the point na magiging normal na siya sa social media, which is hindi dapat. Oo. Pero kaya doon, dahil sa pagpatol ko, minsan Pero hindi ko ba napapakot? Ang dami nun eh. O pinipili mo lang? Pinipili ko lang yung may sense na bashing. Pero kapag Yes. trolls na talaga na below the belt na, tapos troll account pa, ayun, hindi ko siya diba? pinapatulan. Pero kung may argument naman, hindi ako nakikipag-away sa argument. Yeah. Sobrang galang ko po. Objective. Oo. Objective, yes. Sobrang galang ko po. Sinasabi ko kung ano yung opinion ko na merong respect pa rin sa tao. Pero grabe, before, nagkaroon ako ng anxiety sa accommodation. Kasi syempre, kaya ako pumasok sa social media para makakuha ako ng validation sa mga kapwa ko Pinoy, para may makausap ako. Tapos na naging ending, binabash ako online. So na-stress ako dati na maraming nambabash sa akin. Pero natutunan ko rin kung paano sumabay sa kanila. Tsaka marami pa rin kasi yung nagtatanggol sa akin. So hindi lang naman lahat ng Filipino binabash ako. Meron pa rin nag-encourage sa akin. Kaya kung ano yung mga meron ako ngayon, thank you po sa inyong lahat. Oo. Kasi hindi ako sumuko dati sa life dahil sa mga encouragement ng mga matitinong Pinoy pa. Totoo. And you know, is one thing I realized, as you grow bigger and as you become successful or more successful, this kind of hate comments comes along eh. You know, hindi mo masasabing mawawala yung mga the more you grow, di ba, habang nagbubunga ka nga, lalo may mas pupukol sa'yo and all that. And I just hope tama-tama yung approach mo din na don't just let it die down, especially if they're throwing some good arguments naman, hindi bashing. Kung may energy ka pa, then ako rin kasi ginagawa ko, may energy ako, I would reply. But if it will consume my headspace and all that, part mo mental muna. health mo, no? Yeah. Tsaka minsan din kasi, isa rin sa mga mali ko kapag sobrang na-feed na kakaroon ako na sa utak. Kumbaga parang na-stress na ako sa mga nagko-comment sa akin. So minsan kahit okay naman yung argument, feeling ko, ina-attack ako. Kumbaga parang constructive naman yung criticism, pero dahil sobrang dami ng babash sa akin, nagre-reply ako. Parang pakiramdam ko, kahit okay naman yung tono niya, feeling ko sinisigawan ako sa comment, kaya nagre-reply ako pabalik. Pero yun, meron akong rule ngayon na na-discover ko lang nung nag-start ako i-bash about sa politics. Ang rule ko lang, isang reply lang per comment. Kapag medyo maganda yung discussion, maximum 2. Tapos hayaan ko na lahat ng mga sila na lang bahala na kayo magkagulo dyan sa comment section. Ganun na lang yung rule ko ngayon. Yes. And I admire, bro, the fact that you're not really silent about all of these things. No, kasi it's easy to become a safe creator. You know, na parang iiwasan ko itong mga issue na to. Otherwise, bukod sa I will drop my followers, sabi pa nila, it might contradict with your algorithm or your brand. Right. Pero I'm a firm believer that there's no such thing apolitical. Right? Everything is political. Yes. Right? Lahat talaga na nangyayari sa atin dito. Totoo. And your political point of views probably also could determine your path. Tsaka nga, di ba? The reason nga kung bakit tayo nandito because of the politics eh. Lahat yan connected yan. Hindi maganda yung sistema sa atin. Kaya tayo nandito. Sa ibang bansa nagtitiis tayong lahat dito. Bro, was there ever an embarrassing moment na, let's say, I don't know if you could call it a failure or a mistake or a mishap that you have done
that, you carry it until the day and sasabihin mo may natutunan ka talaga on this. Yung mga mistakes ko sa life, Mm. yung isa siguro sa mga bagay na pinagsisisihan ko dati. Nung meron akong chance na tumira sa labas, hindi ako agad. Labas ng bansa. Hindi, I mean, dito sa Dubai. Kasi di ba, okay. sa accommodation kasi ako tumira dati. Yes, Labor yes. accommodation ka. May chance na ako na, may pera na, kumbaga meron na akong masahod na nakapag-ipon na. Tumira sa labas. Mas pinili ko pa rin mag-stay sa labor accommodation camp. Thinking na mas makakatipid ako. Pero yun, mas lalo po ako nabaliw na stress sa accommodation camp. Kaya tumagal ako ng almost 2 taon. Kasi after a year din naman, since nakapag-ipon naman na ako. So pwede na akong tumira sa labas, tsaka mag-request ng leave out. Yeah. Ang problema kasi iniisip ko, baka hindi kayanin nung pera or wala akong maipon. Kaya nag-stay ako sa labor accommodation camp. Pero na-realize ko dito na wala namang problema magtipid. Pero kung makakabuti naman sa comfort mo, sa mental health mo, walang problema mag-spend. Yeah, as long as you have the means. Oo, Yun hanggat lagi kaya mo sinasabi, naman, as long as hanggat you hindi have the naman means. negative, no? Exactly. Tsaka before kasi nagtiyaga talaga ako. Paglabas ko ng labor accommodation camp, kaya ko naman kumuha ng isang room. Yeah. Nagtiyaga ako sa bed space. Well, wala namang masama sa pagbe-bed space. Pero sa trabaho ko kasi, madami akong trabaho nung mga panahon na yun. Engineer ako at the same time. Yes. Nasa radio jockey ako. Nung nagre-render na ako, nag-bed space ako. Sabi ko, sa sobrang stress, hindi ako makagalaw ng maayos sa bahay. Lalo akong nagkaroon na anxiety. Tapos nung kumuha ko ng medyo malaki-laking bahay na, doon ko na-realize na hindi naman pala parang liability yung pagkuha ng sarili mong bahay. Kumbaga, kung worth it naman yung pera na ibabayad mo doon para sa mental mo, wala naman po. Yun may benefit din yung pagkakaroon ng mas komportabling space. Okay. Lloyd, Boy Dubai. BOY stands for Because of You, Dubai. Oy, totoo. Ngayon ko lang nalaman yung Because of you, Dubai. I want to ask you, okay. what's that one thing that you could share with us? Because of you, Dubai, blank. Because of you, Dubai, mas nakilala ko yung sarili ko na hindi lang ako magiging engineer lang dito sa UAE. Kumbaga beyond that, nakatago doon sa engineer na title, na pangalan. Yes. Nandoon yung chance na makapag-speak up ako sa mga tao, sa mga OFW. Feeling ko meron ding chance doon sa likod ng engineer na pangalan nandoon na mabago yung notion sa mga Pinoy na hindi lang tayo hanggang dito, na hindi tayo palaging misinformed, na hindi tayo palaging pag sinabing OFW, automatic merong kinakasamang iba. Bantayan mo yung asawa mo, hindi tayo laging ganon. Kumbaga, pwede pang mabago yung ganong tingin sa atin ng mga nasa Pilipinas. So, mag-i-start sa atin yon, mag-i-start sa'yo, mag-i-start sa atin lahat nandito sa Dubai. Debunking the stereotypes. Yes. Right. I like that. So, last question as we close. If you could go back to the time that you move here, not as engineer, not as radio jock, not as an influencer, right? What is that one thing, kung meron man, na gusto mong sabihin sa younger self mo? Younger self ko? Okay. Piliin mo yung mga taong pakakasamahan mo along the way habang nandito ka sa Dubai. Right. Kasi before, alam mo, marami nagsasabi sa akin nung nasa accommodation pa ako na mag-ingat daw ako sa mga Pinoy once na nakalabas na ako sa accommodation camp. Yes, piliin natin yung mga tao na makakasama natin para sa growth natin. Kasi hindi lahat na nagpapakita sa atin ng magandang motibo, maganda talaga yung motive nila. Tsaka isa pa, if hindi tayo careful sa mga sasamahan natin, baka posible rin maging kagaya tayo nung kanina. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na baguhan lang dito sa Dubai, piliin po natin yung makakasama natin sa workplace, sa bahay, especially sa bahay, puro Pinoy ang mga tao sa bahay dito. Tsaka sa buong OFW life nyo dito. Kasi malaking factor yon para mas mapabilis yung progress nyo sa Dubai. Yes, 100%. Ang laki, it might sound like a small thing, pero ang laki ng impact yan. The way they think influences the way you think. The way they do their way of life influences the way you will. Right? So, yeah, I agree 100%. Mr. Lloyd, have you had some strange encounters ba with, I don't want to say bashers, with people who are calling you out online? Meron ka bang mga encounters dito sa Dubai? Yes, face to face. Face to face? Na nakilala ka nila, ganyan. Hindi ako sure, pero parang meron ako na-meet nung nakaraan sa Gold Soup.
Sook? Nag-gold sook lang. May nagpapapicture sa akin na kabayan. Okay. Tapos may isang grupo ng mga kabayan. Sabi nila, uy, yan yung content Eto. creator. Oo. Sabi sa akin. Tapos parang sarcastic sila magsalita. Pero ang sinasabi naman nila, nako, ano naman yan? Hindi naman yan mamimigay ng pera, ganito. Uy! Oo, sabi sa akin ng mga kabayan. Sabi ko, ay wala pa akong pera. Sabi ko, Sa Pinas kasi, no? Kasi nakita nila, nasa gold ako, namimili ako ng gold. Tapos Right. sabi nila sa akin, hindi naman daw ako mamimigay ng pera. Tapos nagtatawanan sila na. So, hindi ko sure kung, tapos marami sila na bubulungan sila. Tapos parang feeling ko pinagtatawanan nila. So, syempre ako, nahiya ako kasi may mga tao rin na nagpapapicture sa akin sa public. So, hindi ko alam kung binabash ba ako ng mga tao na yun. Kasi ang dami ko talagang, kumbaga, tinatopic online na medyo nakakaano sa ego ng mga OFW. So, medyo na-hurt ako nun sa encounter na yon, na feeling ko binabash ako ng mga kabayan ng face-to-face. Iba pala yung feeling kapag personal kang pinag-uusapan, pinagtatawanan sa public. So, yun. Yung mga keyboard warriors na malabas ng real life. Nasa na sila, ayun ang kinakatakot ako, ma-meet mo sila online. Pero okay lang din naman kasi safe naman din sa Dubai. Okay. Alam mo, Lloyd, no matter how hard-hitting it is, I would say continue doing that kasi walang maraming tao ang gumagawa nito. And I still believe, no matter na napakahirap tanggapin madalas, ito ang realidad eh. We have to live in reality. Right? So, salamat bro for waking up early on a Saturday morning. Hindi pa naman ako morning person. Pero Yun sabi ko nga sa kanya, sige, 7 kita tayo. Thank you so much bro. I appreciate it. Maraming salamat. Where can they follow you in case makilala ka nila bago-bago sila? Oo. Sa mga gusto pala mag-follow sa amin, meron akong 3 page. Para ma-filter po yung mga bashers. Meron akong personal ko, Lloyd Arago lang. Tinanggal ko na po yung engineer para sa inyo. Hindi na po siya engineer, pero Lloyd Arago na lang ang aking personal. Yeah. Ang family ko, meron din, The Arago Family. Yes. Nandun po si Jonah, shoutout sa inyo, sa asawa ko si Jonah, si Ian, na kadarating lang dito na meron na po siyang trabaho, baka ito na yung maging announcement namin. May trabaho na po siya last week lang. Si Momo, si Maddie, si Apa, na mga alaga namin. So yun po yung family namin, The Arago Family. And huli yung Papsi Lloyd. Yun yung napapakinggan nyo palagi sa radyo, si Papsi Lloyd ng tag na ni 1.1 Pinoy. Talaga. Thank you. Maraming salamat.